programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. In the night when stars arise, we seek the truth, we praise the wise. Whispers in the silent air, Allah's light is everywhere. Footsteps on a sacred ground, every prayer a holy sound. Through the dawn of endless days, we walk in Allah's guiding rays. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinasabing ang mundo ay puno ng mga mapang-akit at mapang-aliw na bagay. Kadalasang mahirap isakripisyo at tumbasan, ngunit hindi para sa isa nating kapatid. Para sa kanya, ibigay man daw ang buong ormo, hinding-hindi niya ipagpapalit ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, mula rito sa San Juanico Bridge, isa sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas at Southeast Asia. Puntahan natin ang lungsod ng Ormoc upang pakinggan ang kwento ni kapatid na Celso Ibrahim Avenue sa kanyang journey to Islam. Nung hindi pa ako Muslim, nagpupunta ako sa mga sayawan, sa mga inuman. Pag may nakitang medyo kursunada na may kagandahan, ay alamin ang kanyang pangalan, kaibiganin at ligawan. Unang pumunta ako ng Manila, nag-working student ako. Trabaho sa Shell, sa Silinahan. Nagkaroon ako ng kaibigan na Chinese, pinaaral niya ako hanggang hindi na kami nagkasundo gawa ng gusto niya akong turuan ng mga kalukuhan. Nisilduhan niya ako ng fake na pera. Tapos may takot na ako sa Diyos noon. Religyoso ako nung hindi pa ako Muslim. Halos araw-araw akong nagsisimba. Nagtrabaho ako bilang driver bodyguard sa isang kilalang tao. Mayroon akong nakilalang kaibigan ko na Muslim, isang balik Islam. Ang pangalan niya ay Fali Abdul Hadi John Obrero. Almost 1 year kaming magkasama. Nagbibigay siya ng mga aral sa Islam. Napansin ko naman na puro mga kabutihan na naibigay niya sa akin na aral. Nung sabi niya na pumunta tayo sa kaibigan ko, sabi niya, magdarasal muna kami. Sabi ko, sige, sama na ako magdasal, magsala. Sabi niya, kailangan mag-ublos yung kamuna, pagkatapos magsyahada. Sabi ko, sige. Tapos puso kong nagsyahada yung araw na yon, noong September 8, 1998. Tapos, sabay-sabay na ako sa kanila pagsala nung Maghrib. Kahit hindi ko pa gaano ang kabisado ang sala, sunod lang ako sa kanila. Alhamdulillah, hanggang ngayon, nandito na ako sa Islam. Allah. So, naniniwala ako na isa lang talaga ang Diyos na dapat sambahin. Siya'y walang katulad. Unti-unting iniiwasan na huwag kumain ng baboy dahil nakalagay nga sa Biblia sa Katoliko, sa Leviticus 11:7-8. Nagalit ang amo ko gawa ng hindi na ako sumasabay sa pagkain nila dahil nakikisama ako. Minsan, kahit sumasakit sa aking kaluban, para lang masiyahan sila sa serbisyo ko. Pag kumain sila ng mga haram, kakain na lang ako. Hindi tanggap ng aking kaluban na haram. Kaya, nung tinikpon ko ng konti, hindi kaya ng sikmura ko. Sumuka ako. Pumunta ako sa banyo. Tinawag ako kinabukasan. Bakit namimili na ako ng pagkain? Bakit pinili ko pa yung tuyo sauce o kaya yung asin na iulam? Dahil ayaw ko talaga. Kasi isa yun ang nakikita nila na nagbago na daw ang pag-uugali ko. Sinusungit-sungitan na nila ako. Good morning, ma'am. Bubuksan ko ng pinto yung amo ko pagpapasok. Ayaw na nagpapabukas.
Siya nagbubukas. Anong ginagawa mo? Ba't mo pa ako pinagbubuksan ng pinto? Di naman ako paralisado para paggawin pa ng ganyan Mag-drive ka na lang. Nung nagkasakit yung anak ko na kumpayan sa ospital, nagpaalam ako sa amo ko na pwedeng mag-advance ako ng 2 buwan na sweldo para magamit ko sa ospital dahil na-admit nga yung anak ko. Biglang naisip ng amo ko na hindi na namin kailangan na ang serbisyo mo dahil yung mom mo ayaw niya na nag-Islam ka. Kaya umuwi ako sa Ormoc, punta ako sa ospital. Nung bumalik na ako sa Alabang, binayaran niya ako ng separation fee sa 12 years na serbisyo ko. Pag uwi ko na sa Ormoc, malungkot ang aking pamilya, gawa ng wala na akong trabaho. Hindi ko naman sabi sa kanya na kaya ako tinanggal dahil nag-Islam ako. Pagdating ko dito sa Ormoc, naghanap ako ng muske. Nung pagpunta ko doon sa muske, nagsalam ako sa mga kapatid. Sabi ko, nagpakilala ko, ako'y isang balik Islam. Napakalungkot dahil akala ko, ako lang ang balik Islam. Kaya sabi ni Kadi Rakim, andito si Abdurrahman, isang balik Islam ito. Dati itong seminarista. Alhamdulillah, nung tumungo, bigla ako napayakap sa kanya. Tuwang-tuwa ako pag nakakita ko ng Muslim, lalo na doon sa Manila. Parang lumuluwag ang aking puso. Gawa nung marami ako mga stock na mga koleksyon ng mga bonsai. May nagsabi sa akin na isang mga kaibigan na expose ko yung mga bonsai sa plaza. Hinanap ko isang mayaman na kilala dito sa Ormoc. Alhamdulillah, nakabinta ako ng 7 bonsai. Tapos, nung makilala na ako sa landscaping, bonsai, nasa Australia yung kapatid ng asawa ko, tinanong ko, anong mga kailangan ninyo? Ang sabi ng asawa ko, habang nakahiga kami, Soy, tutulungan ka ng kapatid ko. Bibilhan ka ng sasakyan, panggamit mo sa trabaho, kakargahan pang mga halaman para landscaping. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ang sagot ng kapatid niya na babae na sa Australia, bibilhan ko siya ng multicab. Tumigil na lang siya sa Islam. Di ko alam, bakit galit sila nga nag-Islam ako? Wala naman akong masamang ginawa. Hindi ko naman sila saktan na nag-Islam ako. Sabi ko sa asawa ko, hindi ko ipagpapalit ang paniniwala ko na ang reliyon kong Islam. Kahit itong buong Ormoc, buong Liti, ibigay sa akin, hindi ko ipagpapalit. Kayamanan lang yan dito sa mundo. Hindi yan madadala doon sa kabilang buhay. Yan ay mga palamuti lang dito sa mundo. Ang paniniwala ko dito at sa kabilang buhay ay madadala ko. Nung pumunta ako ng Manila, sabi ko sa kapatid ko na si Pali Abdul Hadi, bro, may problema ako. Sabi niya, ano yun? Gusto ako patigilin ng pamilya ko sa paniniwala kong Islam. Bibilan lang ako ng sasakyan. Hindi ko susuko ang paniniwala ko. Sabi na ng kaibigan ko na si Pali Abdul Hadi, bayaan mo bro, dito ka muna. Pag medyo maluwag-luwag na ako, pahiramin kita ng pera. Pinahiram niya ako. Umuwi ako ng Ormoc, naka-address pa sa asawa ko, ang chiki, nakabili na ako ng sasakyan. Alhamdulillah, naka-project ako ng swimming pool na 1 milyon ng halaga. After 1 month, binayaran ko siya sa
pagkakautang ko. Sa nagagamit naman sa mga halimbawa yung mga brother Muslim, pag may problema, may pupuntahan na sasakyan sa mga tao, pag may ililibing, kahit alas 9 ng gabi, tatawag yung brother dito sa Ormo dahil aktibo nga ako sa dawa din sa pagtulong sa mga kapatid na mga Muslim. Kaya sabi nila, Ibrahim, mahal ka namin, kayong dalawa ni Abdurrahman. Walang makakahigit sa inyo na mga Muslim dito sa Ormo. Nanalig ako sa Allah na kahit walang amo pala, pwede palang mabuhay. Bakit ang tao may pag-iisip, may lakas? Yung ibon nga, bakit sila nabuhay? Dinuduwa ako sa Allah na inshallah yung anak ko, ang asawa ko, na inshallah buksan nila ang kanilang puso, buksan ng Allah, inshallah tawpikan sila ng Allah, bigyan sila ang mga kapatid ko, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko na wala sa Islam, na inshallah tawpikan sila ng Allah. Amin ya Allah. Inshallah. Hanggang ngayon ang asawa ko nagdadalawang isip siya. Nasabi niya sa akin, ang anak ko hindi muna siya mag-Islam ngayon. Sabi ko, paano naman? Pag dumating ng aking kahinaan, isang katanungan niya sa araw ng paghukom. Kung ano man ang inyong paniniwala ngayon, kung ano ang inyong relihiyon, i-compare nyo naman ang ibang relihiyon. Kung ano man ang paniniwala ninyo, compare ninyo yung Islam. Sa mga kapatiran dito sa Ormoc o sa buong mundo, na sana huwag magbabaya yung 5 haligi. Kung kaya man ang pang-5 haligi, ay dapat magampanan bago man ito kunin ang kanilang ating buhay. Inshallah. On a sacred ground, every prayer a holy sound. Through the dawn of endless days, we walk in Allah's guiding rays. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity. Sino mang kanyang patnubayan ay walang sino man ang makapagliligaw, at sino man ang mga nangaligaw ay walang sino man ang makapagpapatnubay. Isang napakagandang aya mula sa banal na Quran. Buhay na tanda na anuman ang kondisyon o kalagayan ni numan, may buwang pa rin ang pagbabago. Mga kapatid, samahan po ninyo kaming libutin ang buong Pilipinas at pakinggan ang kwento ng ating mga kapatid sa kanilang Journey to Islam. Wisdom flows like rivers wide in the heart where faith resides. From the darkness into day, Allah shows the righteous way. In the night when stars arise, we seek the truth, we praise the wise. Whispers in the silent air, Allah's light is everywhere. Footsteps on a sacred ground, every prayer a holy sound. Through the dawn of endless days, we walk in Allah's guiding rays. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity.